Come on mga sir, here we go! Boruto to Blue Vortex Chapter 26 Full Review. Konohamaru malalagay nga sa alanganin dahil nga siya ay paiimbestigahan ng mga nakatataas. Mamushi, may binabasang hindi ka aya-aya. Huli ka boy, ano yan? Daemon, nabahala pala sa Mangekyou Sharingan ni Sarada na dahil upang sumugod nga agad ito sa kanila. Mamen, kabado 20 ka pala sa Mangekyou Sharingan ni Sarada. So ilan lamang yan sa mga kaaya-ayang pangyayaring naganap dito sa Boruto Time Skip 2 Blue Vortex Chapter 26. At tara na nga mga pare ko, umpisahan na nga natin. So bali nga ang first panel dito na pinapakita ay ito nga ring sneak peek sa nakaraan na kung saan na ito nga si Inujin ay dinalaw nga si Himawari at binigyan nga niya ito ng isang honey na siyang paborito nga ni Himawari. Na maswerte nga lang daw kasi itong si Inujin na nabili pa nga daw niya ito dahil nga lagi daw itong nag-sold out. At matapos nga dyan ni Inujin, bago pa nga siya makalayo sa bahay nila Himawari, mula nga din dyan sa tapat nga nito ay nakakita nga dito si Inujin ng isang palaka at ang palakangang ito ay may sinasabi sa kanya. At dahil nga dyan, dito nga talaga nagulat itong si Inujin dahil nga sa isang bagay na nga rin na first time niya nga siguro na makita ng isang palaka na nagsasalita. Lalo't sinasabi nga rin dito ng palakang to ang kanyang pangalan at may mga ilang bagay nga lang daw siya nang gustong itanong dito kay Inujin or mga bagay na gusto niyang kumpirmahin. Bagamat alam na nga daw niya ang kasagutan, pero mukhang mas maigi nga daw kasi na manggaling nga daw ito mismo kay Inujin. At kaya dyan na nga rin itinanong nitong palaka kay Inujin na kung may nararamdaman nga ba daw itong pag-ibig kay Himawari Uzumaki. At kaya nga din dahil sa tanong na yan, dito nga ang itsura ni Inujin ay nagbago at parang ito nga ay nakaramdam ng kilig. At kaya nga dito sinabi na nga rin ng palaka na base nga daw sa naging reaksyon ni Inujin dito, mukhang kumpirmado nga daw na may nararamdaman ito kay Himawari. Na kaya nga dahil din dyan ang kasunod naman na tinanong dito ng palaka kay Inujin na gusto o willing nga ba daw si Inujin na maprotektahan si Himawari, na siyang isinagot naman agad dito ni Inujin na oo at malamang nagagawin nga daw talaga niya ang bagay na yon, which is ginawa na nga ito ni Inujin dati na ginawa nga nitong palagan si Jura kahit alam niyang alanganin na hindi niya ito kayang labanan. Basta ang layon na maprotektahan nga niya si Himawari. Nakalinsabay nga din yan dito nga na itanong na nga rin ni Inujin na sino nga ba daw itong palakang to, na isinagot naman itong palakang to na kung interesado nga ba daw si Inujin na malaman pa ang mga ibang bagay, lumapit nga lang daw ito at sumama sa kanya. At kaya nga mula nga din dyan dito naman sa kasunod na panel ay heto na. Napunta na nga dito si Inujin sa isang lugar na pamilyar na nga din sa atin, which is ito nga ang hideout ni Kashin Koji. At kaya nga mula nga din dyan na makarating na nga si Inujin dito, dito ay naitanong na nga rin niya na sino nga ba daw ang lalaking ito, na agad rin naman napakilala dito si Kashin Koji na naparito nga daw siya upang protektahan ang sangkalupaan mula nga daw sa pagbabanta ng Divine Tree, na siyang mukhang naalala naman dito ni Inujin na ito nga ba daw si Kashin Koji na siyang nanggaling sa Karainer, na siyang isinabat naman dito na isang kasama nila na nakaupo dito na wag nga daw sanang isipin ni Inujin na ito ay isang banta. Lalo't ang lugar nga daw na ito ay wala nga daw pisikal na labasan. Kaya kung gugustuhin nga daw ni Inujin maaari nga daw itong makalabas o makaalis sa gusto niyang paraan. At ang lalaki ngang itong nakaupo dito na nagsasalita ay wala ngang iba kundi itong si Boruto, na idinagdag pa nga neto na wag nga daw mag-alala si Inujin dahil pagkatapos nga daw nila dito ibabalik naman daw siya ni Boruto na kung saan nga daw siya galing. So ayun nga mga sir, no, bali may choice naman pala dito si Inujin na kung gugustuhin nga niya talagang umalis dito magagawa naman pala niya yun na malaya. Kaya lang problema dito mukhang sa Sunogaku rin nga kasi ito. Kaya kung aalis siya dyan mas malayo nga yung lalakbayin niya pabalik ng Konoha. So mas magandang makisama ka na lang muna dyan, no? At yun nga no mga pare ko, no, matapos nga ipakita mga eksenang yan lumipat naman ang panel dito sa hideout nga ng mga Shinju. At dito nga muli natin makita na itong si Jura ay umiiyak na naman, na kaya nga dyan dito nga itinanong ni Hidari na ano nga ba daw ang meron, ano nga ba daw ang nangyari dito kay Jura, na sinabi naman dito ni Jura na ito nga daw libro na hawak-hawak niya na siyang mas kilala nga daw as novel, na bagamat kathang isip nga lang daw ang mga kwento dito kahit gayon pa man masabi nga daw ni Jura na underestimated nga daw ito, na nagawa nga daw nitong pukawin ang puso ni Jura nang hindi nga daw niya namamalayan. Na isinugot naman sa kanya dito ni Hidari na parang ayan nga rin daw ang naranasan ni Jura nitong mga nagdaan nga lang daw, na siyang isinugot naman dito ni Jura na ang bagay naman daw na yon patungkol nga daw sa naging reaksyon ng emosyon ni Matsuri, na ang samut-saring pakiramdam daw na yon ay may dahilan nga daw sa pagkikipag-ugnayan niya kay Konohamaru, galit, kalungkutan at pagmamahal. Aray ko. So yun nga no, habang sinasaysay nga ni Jura yung mga bagay na yan, dito nga pinapakita rin ng isang bagay, isang eksena na hindi nga rin inaasahan. At ito nga ang kanilang kasama dito na si Mamushi, at ang nilalang ngang ito ay nagbabasa ng isang magazine or isang libro, na ang makikita nga natin dito ay ang mga babaeng nakabikini. Boy, huli ka! Anong ginagawa mo? Nakaalinsabay nga din yan dito nga idinugtong ni Jura na may malaking bagay nga daw na nakuha si Jura sa pamamagitan nga lang daw ng luha ni Matsuri
Matsuri. At sa palagay nga ba daw ni Hidari, nakakainis nga ba daw ang bagay na ito? Na siyang isinagot naman sa kanya dito ni Hidari na hindi naman daw. Bagkus ito pa nga daw ay nakakaintriga. Ngunit kahit gayon pa man daw, ito nga daw na kung saan pa man ay nalalapit na. Na siyang idinagdag naman dito ni Jura na para makontrol at maunawaan nga daw ang pag-ibig, mukhang kinakailangan nga daw nila ng panibagong katulong na mag-iispiya. Na bigla ang isiningit naman dito ni Mamushi na kung nagsasalita pa man daw na kung saan, na hindi nga raw ito masyadong malalim na kailangang alamin na pagkukuwaan ng mga impormasyon. Dahil sa naiisip nga daw ni Mamushi, mukhang nauunawaan na nga daw niya ang pinakadahilan na kung bakit pinipiling nga daw ng instinct niya na ang kanyang target nga daw ay sa Ada. At bukod pa nga daw sa bagay na yun, hindi nga lang daw niya basta target lang si Ada, hindi nga lang daw niya basta gustong lamunin lang ito na parang simpleng i-consume lang, kundi ang pinakagusto nga daw ni Mamushi ay ang makuha pa nga daw ang mga genetic information ni Ada para makontrol nga daw niya ito at maging superior nga daw siya dito. Wala nga daw siyang pakialam sa mga pag-ibig na yan. Dahil lang sa kanya lang naman daw ay nararamdaman nga daw niya na sila ay mga divine trees na dapat nga daw umunlad higit pa sa karaniwan. Na siyang mukhang sinang-ayunan naman dito nila Jura at Hidari na idinagdag pa nga dito ni Jura na kaya nga daw dahil sa mga sinabi ni Mamushi mukhang hindi nga daw talaga masama na matutunan ang patungkol sa pag-ibig. So ayun pala mga pare ko, matindi pala yung balak na itong ni Mamushi, no? Hindi lang basta gusto niyang lamunin lang si Ada, kundi gusto niya pang makuha yung mga genetic information nun na para siya nga ang makakontrol dito. But let's see kung magtatagumpay nga ba siya na malamon si Ada, dahil lalo't alam din naman natin na nandyan nga ang kapatid ni Ada na si Damon. So yun nga mga pare ko yun, no? Matapos nga ipakita ang mga eksenang yan, lumipat naman ng panel dito na itong ang si Shikamaru ay papunta na nga dun sa isang office na kung saan nga siya tinawag ng dalawang matanda. At habang naglalakad nga siya papunta doon, kaalinsabay nga din yan may biglaan na nga lang tumawag sa kanya dito na kanya naman napagtanto agad na ang tumawag nga sa kanya ay si Kashin Koji at kanya nga ring napagtanto na ang komunikasyon nga na ito ay sa pamamagitan nga ng mind transmission technique na kaya nga dahil din dyan dito nga sinabi ni Kashin Koji na wag nga daw mag-alala si Shikamaru dahil itong transmission technique nga daw na ginagawa ni Inujin ngayon wala nga daw ito sa libro na kaya wala nga daw tsansa na masen sila ng sensory unit. Na siyang sinabi naman dito ni Shikamaru na mabuti naman daw na kung ganon, pero sa isang sandali na kung maaari nga daw na mamaya na nga lang daw sila mag-usap dahil nga papunta nga daw siya sa dalawang elder na nagpatawag nga daw sa kanya. Ngunit ang sagot naman sa kanya dito ni Kashin Koji na ayan nga daw ang dahilan kung bakit nga daw siya tinawag ngayon dito, na ang worst scenario nga daw kasi dito is yung maaari nga daw siya matanggal sa posisyon niya bilang Hokage, na magiging malaking problema nga din daw kay Kashin Koji yun kapag nangyari. At kaya ngayon nga daw bibigyan nga daw niya ng advice itong si Shikamaru, pero na kay Shikamaru pa nga rin daw kung anong pipiliin niya at kung ano nga daw ang kanyang papakinggan. At kaya mag-iingat nga daw ito, na siyang ikinabahala naman dito ni Shikamaru dahil mukhang hindi nga daw maganda ang bagay na yon. At kaya nga din sa pagkabahala na yan parang gusto na nga lang din daw ni Shikamaru na mag-resign na ngayon bilang Hokage. At kaya nga din dyan na makapunta na nga itong si Shikamaru sa office dito nga sumalubong din sa kanya itong daimyo na dito nga ibinati niya si Shikamaru na tinawag nga siya dito na ikawalong Hokage or maaari nga daw na tumatayo bilang temporary Hokage. Na siyang isinagot naman sa kanya dito ni Shikamaru na ano nga ba daw ang naging dahil ng personal na pagpunta nga daw dito ng daimyo o ng Panginoong may lupa. Na siyang isinagot naman sa kanya dito ng matandang babaeng to na hindi pa nga ba daw obvious na ito nga daw kasi ay patungkol nga dun sa misyon nila sa Sunagakure, na pilinano nga daw kasi itong ni Shikamaru na mag-isa, na pinatakbo nga lang daw kasi ni Shikamaru na mag-isa ang mga plano na naaayon nga lang daw kasi sa kanyang sariling kagustuhan. By the way mga pare ko itong si Lord Gobu ay hindi siya mismo yung Panginoong may lupa o daimyo. Itong si Lord Gobu, siya nga ay isang royal advisor ng daimyo sa Land of Fire na naparito nga daw siya upang mag-obserba, lalo't kune-question na nga daw ng daimyo ang abilidad nga daw ni Shikamaru na akuin nga daw ang mga responsibilidad sa uluhan ng isang bayan, dahil nga daw ang mismong pangangailangan nga daw ngayon ng mga ninja ay napapadalas nga daw na biglang dinadala kamakailan lang, na kaya nakadepende nga daw ito sa mga pangyayari na maaari nga daw nilang pag-usapan, na higit pa nga daw ito sa pagbabawas ng kanilang budget. Na siyang isinugot naman dito ni Shikamaru, so dahil alam naman na daw nila ang mga nangyari, na ang kanilang mga bayan nga daw ay napasailalim nga daw ng banta ng mga Shinju, at sa kasamaang palad hindi pa nga daw ito yung mga tipo ng mga nilalang na madadaan mo o makakuha sa pakiusap, pero nang magawa nga daw nila ang bagay na yun nakakuha nga daw sila ng mga ilang impormasyon. Ang mga detalye nga daw at mga tauhan dito sa kamakailang misyon ay nakabase nga lang din daw dun sa mga pinagkukunan nila ng impormasyon. Na siyang itinanong naman dito ng matandang to na anong klaseng espiya at impormasyon naman daw yun, na isinugot naman sa kanya dito ni Shikamaru na malamang na may ideya na nga daw itong mga matatandang to, pero marahil na hindi nga daw na-mention ang salitang prescience, or mas kilala nga sa tinatawag ni Kashin Koji na 10 directions, yung abilidad nga na ma-predict yung mangyayari sa mga hinaharap. Then ayun nga matapos nga sabihin ni Shikamaru ang mga bagay na yun, diyan nga din humingi na nga lang din siya ng tawad sa kadahilanan na hindi nga daw niya pwedeng sabihin yung mga ilang detalye patungkol nga daw doon. Na alam din naman natin mga pare ko na si Kashin Koji nga ang tinutukoy dito ni Shikamaru na hindi niya pwedeng i-reveal, na kaya nga dahil din dyan dito nga itinanong nitong matandang lalaki na bakit nga ba daw hindi kayang sabihin ni Shikamaru kung ano nga ba o sino nga ba yun. Nasagot naman
dito ni Shikamaru na para nga daw kasi yun sa safety o sa kaligtasan ng bawat isa. Nasa katunayan pa nga daw hindi pa nga rin daw ito tiyak sa isang lugar. Pero kahit gayon pa man, nasa kabilang banda wala pa nga rin daw silang choice, kundi ang umasa na nga lang daw sa mga hindi tiyak na mga kadahilanan. At kaya nga dahil daw doon nagpasya na nga lang daw si Shikamaru na sundin ng kanyang nararamdaman at nauunawaan na base nga doon sa pinagkukuhaan niya ng impormasyon na para nga daw sa pagpapasya nakahanda nga daw si Shikamaru na akuin ng responsibilidad kung sakali nga daw na ito ay palpak o bigo. Na muli namang sinabi sa kanya dito ng itong matandang lalaki na isang tabi na nga muna daw nila yung mga impormasyon na yon, dahil nga ang pinaka-issue at pinaka-concern nga daw dito is yung patungkol nga daw na paano at saan nga daw ito nagmula. Na bagamat tila hindi nga daw malamang, itaos puso nga daw umaasa itong matanda na ang pinagmulan nga daw ng mga impormasyon na nakuha ni Shikamaru ay hindi naman daw sana galing sa traidor na si Boruto. Na idinagdag pa nga nitong matandang babae na narinig nga daw niya na mas marami nga daw nalalaman si Boruto patungkol sa mga Divine Tree ngayon. At kung tutuusin may mga chismis pa nga daw na palihim nga daw siyang nakikipaglaban sa mga yon. Na kaya kasuklam-suklam nga daw yung mga planong ginagawa ni Boruto na naghahatid o nagkakalat nga daw ito ng mga peke o mga hindi lehitimong mga impormasyon upang dayain nga daw ang mga tao sa Konoha at unti-unti ngang sirain sa loob ang bayan na kanyang pinanggalingan. Na kaya nga dahil din sa mga bagay na yan dito nga naisip ni Konohamaru na mukhang naghihiganti nga ba daw si Boruto? Naghihiganti nga ba daw ito sa bayan na nagpalayas sa kanya? At dahil nga din dyan dito na nga tuluyang sumingit si Konohamaru na sinaway naman agad siya dito ni Shikamaru, pero agad rin namang sinabihan ni Kashinkoji si Shikamaru na hayaan nga lang daw neto na magsalita si Konohamaru dahil mas maigi na nga daw na mapunta kay Konohamaru ang atensyon kesa naman daw kay Shikamaru. At kaya nga bilang pagpapatuloy dito nga sinabi ni Konohamaru na iniligtas naman daw ni Boruto ang kanyang buhay at ito lang naman daw ay sa sarili niyang lagda, pero hindi naman daw siya naniniwala na may intensyon nga daw si Boruto na sirain o wasakin ng Konoha. Nasabat naman sa kanya dito ng matandang lalaki na pumapanig nga ba daw si Konohamaru kay Boruto, na isinagot naman dito ni Konohamaru na hindi naman daw sa ganon, na ang sa kanya lang naman daw is kung ayos lang na mapakinggan nga muna daw nila yung side ni Boruto. Na siyang itirinash talk naman dito ng matandang babae kay Konohamaru na tolongges nga daw itong si Konohamaru dahil nakalimutan na nga ba daw nito na kung ano nga ba daw ang ginawa ni Boruto sa kanilang Hokage na si Naruto. Hindi nga daw may kakailan na kriminal si Boruto at kaya karapat-dapat nga lang daw siya napaslangin. Kaya papaano nga ba daw nasabi ni Konohamaru na dapat nga silang maniwala o makinig sa isang kriminal, kaya wala na nga daw lugar pa upang pag-usapan pa ang mga ganitong bagay. Nasasabat pa nga sana dito si Konohamaru pero pinigilan na nga siya dito ni Shikamaru, na kaya nga muling nagsalita nga uli dito si Lord Gobu na sa ngayon nga daw ay maaari nga daw nilang sabihin na success nga o tagumpay ang misyon. Pero sa kabilang banda, napapaano naman daw kaya kung sakaling meron nga daw na isang espiya na nakapwesto pa nga daw sa loob ng kanilang village, maaaring nakikipag-ugnayan pa nga daw doon sa kriminal, na kaya masabi nga daw nila na isang malaking problema ito, na sa kadahilanan na apektado na nga rin daw kasi ang kanilang security sa pagitan pa nga ng kanilang mga bayan. At kaya nga dahil din sa mga reaksyon na pinakita dito ni Konohamaru, mula nga din dyan dito nga pinag-utos ni Lord Gobu kay Sai na dalhin nga muna daw nito si Konohamaru sa isang lugar na kung saan maaari nga daw niya itong questionin na mga ilang bagay. Alamin nga daw nila o imbestigahan nga daw nila ang sino mang may direktang contact kay Boruto at wala nga daw silang dapat palampasin dahil imposible nga daw na makatakas si Boruto sa mga oras na yon habang siya nga iniimbestigahan, na kaya malamang may tumulong nga daw sa kanya dito upang makatakas nga ito. At yun nga daw ang kanilang aalamin na kung sino-sino nga ba daw ang mga taong yon. Sisiguraduhin nga daw ni Lord Gobu na mahahayag nga daw ang mga ito. So yun nga mga pare ko yun, no? Yari kayo ngayon. Yari sila si Shikamaru dito dahil nga alam naman natin na sila nga ang dahilan kung bakit nga nanggawang makawala ni Boruto habang siya nga ay iniimbestigahan, at sila Shikamaru nga rin na may connection kay Boruto sa mga komplikadong pangyayari nga ngayon. So talagang delikado nga sila dito mga pare, no? Na kaya nga dahil din dyan, dito nga makikita din natin itong itsura ni Shikamaru na 20 kabado nga talaga ito. Na sa kabilang parte naman kabado nga din dito si Kashinkoji, lalo't possible nga rin talaga na mag-leak nga ang information na kanilang ang nililihim. At syempre kaalinsabay nga din yan, dito nga kabado 20 rin itong si Inujin dahil nga sinasabi nga rin nito na mahigpit nga daw pinagbabawal yung paggamit ng transmission o yung pagkikipag-communicate nga daw sa labas ng sensory unit na katulad nga daw nitong ginagawa nila. Lalong-lalo na daw dito sa sitwasyon nila ngayon na ginagamit nga daw nila itong ability na to nasa harapan pa nga daw mismo ng mga bigating tao. Kaya hindi nga daw ma-imagine ni Inujin o hindi nga daw niya lubos maisip na kung ilang beses nga ba daw nila sinira ang rules or ang batas na sinabi naman sa kanya dito ni Kashinkoji na sila nga daw kasi ay wanted. Kaya wala nga daw silang pagpipilian o wala nga daw silang choice kundi gawin nga ang mga bagay na ganon, na idinagdag naman dito ni Boruto na hindi rin naman daw kasi tumitigil lang kanilang kalaban, na kaya ang nangyari nagkaroon na nga din daw sila ng dahilan upang gawin na nga rin ang ginagawa ng kanilang kalaban. At kaya wala na nga daw silang balak pang sundin ang anumang palatuntunan, na kaya mag-isip nga daw na maayos itong si Inujin at isipin nga daw nitong mabuti yung kanyang mga kinakailangan. Gamitin nga daw nito ang kanyang utak, na kaya nga dahil din dyan dito nga napaisip si Inujin na sinabi na nga rin nito na alam na nga din daw niya dahil nga nakaharap na nga din daw niya si Jura na para maprotektahan nga daw ang bawat isa, lalong-lalo na daw si Himawari kinakailangan nga daw talaga niya ng
kapangyarihan. Nakaalinsabay nga din yan na habang napatahimik nga ng bahagya itong si Kashinkoji, dito nga bigla na nga rin pumasok sa kanyang isip na itinanong na nga rin niya kay Boruto na naayos na nga ba daw yung patungkol nga daw kay Momoshiki at yung mga bagay nga daw na sinabi nito o yung mga bagay nga daw na pinagkasunduan nila. Ginawa nga ba daw talaga ni Boruto ang bagay na yun? Na siyang sinagot naman sa kanya dito ni Boruto na relax nga lang daw muna itong si Kashinkoji dahil hawak naman daw niya ang kanyang katapusan. Na siyang sinagot naman sa kanya dito ni Kashinkoji na hindi naman daw yun nasagot. Wala nga din daw siyang pakialam sa attitude nitong ni Boruto. Nasagot naman dito ni Boruto na balik nga daw dito kay Kashinkoji na lagi nga daw kasi itong nagpipigil sa kaginhawaan dahil ilang beses na nga ba daw silang muntik mamatay nung ginagawa nga daw nila ang misyon sa Sunagakure. Na sinagot naman sa kanya dito ni Kashinkoji na ginabayan lang naman daw niya ang landas patungo sa pag-aawake ng Mangekyou Sharingan ni Sarada at para maiwasan nga rin daw ang pinakamataas na tsansa na madaming ang madadamay na tao at marahil na marami nga din ang mamatay. At kaya kung meron pa nga daw na mga pambatang pamumuna itong si Boruto, sabihin na nga daw nito ngayon at papakinggan nga daw nila. So dahil nga nagkakainitan na nga itong dalawa dito, dito nga bigla na nga rin sumingit si Inujin na sinabi nga nito na tumigil na nga daw silang dalawa. Na kaya sinabi na nga rin dito ni Boruto na nagsasayang nga lang daw sila ng oras at kung maaari nga daw palampasin na nga daw nila ito. Na siyang sinang-ayon na naman agad dito ni Kashinkoji at kaya nga dahil din yan lumipat naman ang usapan dito kay Shikamaru na sinasabi nga sa kanya dito ni Koji na ano na nga ba daw ang nangyari dyan. Nasagot naman ni Shikamaru na dinala na nga daw si Konohamaru sa interrogation room upang isa ilalim na nga daw sa investigasyon at din na nga rin daw magtatagal paparating na nga rin daw ang oras ni Shikamaru. Pero sa ngayon malaya pa naman daw siya pansamantala. Na siyang sinabi naman sa kanya dito ni Kashinkoji na tumawag nga lang daw agad itong si Shikamaru kung sakaling nga daw na may bigla ang pagbabago. Nalalapit na nga daw o paparating na nga daw ang isa sa mga pinakamatinding laban ni Shikamaru as Hokage dahil nga daw sa mga susunod na linggo ang Shinjo nga daw na si Mamushi ay pupunta na nga daw sa Konoha at ang target nga daw ng nilalang na yon ay si Eida at kaya sasabihin nga daw ni Kashinkoji kay Shikamaru yung mga ability nga daw ni Mamushi at kung papaano nga ba daw ito matatapatan o malalabanan. So yun nga mga pare ko yun sa susunod masabi nga din natin na magiging kalbaryo ito para kay Shikamaru dahil nga mas lalong bumibigat ang mga problema na dagdag pa nga natin na maaari pa nga siyang imbestigahan. Plus aatake pa si Mamushi sa susunod na linggo. Awit naman sir. Anyway guys, matapos nga ipakita mga pag-uusap na yan, lumipat naman ang panel dito kali Eida, Sumire at Sarada. Na dito nga tinanong sila ni Eida na yung patungkol nga daw sa nararamdaman nila kay Boruto na siyang tinatanggi naman itong dalawa na to na ano nga ba daw ang ibig sabihin ni Eida? Ano nga ba daw yung mga pinagsasabi nito? Sino nga ba daw ang nagsabi kay Eida na mga bagay na yan? Na siyang pinagtaka naman dito ni Eida na bakit nga daw hindi nila alam ito? Hindi ba sila na nga din ang nagsabi ng mga bagay na yon? Na sinabi naman dito nila Sarada na saan nga ba daw nanggaling ang impormasyon na yon? Dahil dito nga dinagdag pa ni Sarada na bukod pa nga daw ayun pa nga daw kasi ang huling bagay na kinakailangan nga daw ni Boruto na magawa ngayon. Ayaw na nga daw pa ni Sarada na ilagay nga daw yung sa alanganin na dahil nga lang daw sa maling pananalita na dahil upang maging weirdo pa nga daw ang mga bagay-bagay. Na siyang isiningit naman dito ni Sumire na parang nga daw sa kanya mukhang nakadepende nga daw ito sa timing. Pero sa pagkakilala nga daw kay Sumire baka nga mabigla nga lang daw ito. Na kaya nga din dahil yan dito nga lalong na-excite si Eida na hindi na nga daw niya magagawa pang umiwas ng tingin. Dahil idinagdag pa nga dito ni Sumire na ganun din naman daw kay Sarada na kahit ano pa nga rin daw ang kanyang sabihin. Na siyang isinabat naman ni Eida na kung tutuusin tama nga rin naman daw. Na masakit nga naman talaga na makita mo yung mahal mo na niyakap nga ng iba. Na sinabi naman dito ni Sumire na sa huli ang pinaka-importante pa nga din daw is yung nararamdaman nga daw ni Boruto. At idagdag pa nga daw yung sinabi ni Sarada na may mas malaki pa nga daw problema si Boruto at yun nga daw yung mga bagay na nakikita sa future. At nang magkaroon nga ng pansamantalang katahimikan, dito na nga rin pumasok ang isang bagay na tinanong nga ni Eida na sandali nga daw, patawad nga daw kung puputulin niya nga muna daw yung mga magandang usapan patungkol sa pag-ibig. Dahil gusto nga lang daw niya muling itanong na bakit nga ba daw hindi nahuhumaling sa kanya itong sila Sarada at Sumire na para bang hindi ito apektado ng omnipotence niya. At kaya nga din dahil sa bagay na yan, dito nga nanlamig itong dalawa, nanlalagkit at nanlalamig na nga ang mga pawis nila na mga itsurang 20 kabado na nga dahil nga dito pinapakita na nga rin itong si Daemon na ang ito nga rin pala ay nagmamatsyag o nagbabantay lang sa kanila. Nakalinsabay nga din yan na habang kinakabahan na nga sila dito, dito nga rin bigla na nga pumasok sa isip ni Sumire yung mga sinabi sa kanya ni Shikamaru na siguraduhin nga daw nila na ang mga bagay na to ay hindi nga daw malalaman ni Eida at especially nga daw kay Daemon. Dahil pag nalaman nga daw ni Daemon na hindi nga daw gumagana ang omnipotence niya sa dalawa, dito kali Sumire at Sarada, pag nalaman nga daw ni Daemon yon, paniguradong tatapusin nga daw sila nito. At pag nahuli nga daw sila ni Daemon, paniguradong manganganib nga daw sila. Na kaya nga dahil din dyan, dito nga idinagdag pa ni Eida na obvious nga naman daw kasi na papaano nga ba daw kasi nagagawa nila Sarada at Sumire na makapag-usap pa nga daw silang dalawa sa harapan ni Eida na may mas nagugustuhan pa nga daw silang tao, higit nga daw dito kay Eida. So yun nga mga pare huli kayo. Yari nga kayo ngayon dito. Nagkamali kayo ngayon ng mga salitang binitawan. At yun nga mga pare ko nang huling-huli na nga talaga sila dito, dito na nga rin kumilos itong si Daemon na mula nga din dyan dito nga makikita din natin na
na naglalakad na nga ito papalapit sa kanila. Pero kaalinsabay nga din yan. Dito nga biglaan na nga ring binuksan ni Sarada ang kanyang Mangekyou Sharingan. Ngunit subalit datapwat naunahan nga siya dito ni Daemon at mabilis nga itong nakatalon sa kanila at nagawa nga agad nitong makapunta sa kanilang likuran. Nakaalinsabay nga din yan dito nga bigla silang hinawakan sa batok na mula nga din dyan dito nga sinasabi ni Daemon na may sinusubukan nga daw na gawin itong si Sarada gamit nga daw ang kanyang Mangekyou Sharingan. Pero useless na nga din daw ito kung mamamatay nga din daw si Sarada bago pa nga daw niya magamit ang abilidad na yon. So ayun nga mga pare ko, bale 20 kabado rin pala dito si Daemon dahil nga possible nga rin pala na makana siya ni Sarada kung naunahan nga siya neto, which means palag-palag nga rin talaga yung Mangekyou dito ni Sarada. Kaya lang ang problema pa nga lang dito is hindi pa nga rin siguro kayang gawin ni Sarada na maikas nga ang ability ng kanyang Mangekyou Sharingan ng mabilisan. Pero papalag naman mga sir. So ayan nga guys ang huling panel dito para sa Boruto Time Skip 2 Blue Vortex Chapter 26. Panibagong mga kaaya-ayang bakbakan na naman ang dapat nating abangan sa mga susunod na chapter. Hanggang dito mga pare ko, maraming salamat sa inyo panonood. Sana ay nag-enjoy kayo. Keep safe palagi. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.